Breaking news mula sa gitnang silangan. Inanunsyo ng Israel ang pagpatay sa aktual na leader ng Iran. Ayon sa pahayag ng IDF, napatay ng Israel sa magkakahiwalay na pag-atake ang dalawang mataas na opisyal ng Iran. Ang pinuno ng pambansang seguridad ng Iran na si Ali Larijani na siya ring aktual na namumuno sa bansa at ang kumander ng armadong grupong Basij na si Gholam Reza Soleimani. Ang una ang tunay na leader ng Iran kahit na si Mojtaba Khamenei ang nahalal na hanggang ngayon walang nakakita o nakarinig sa kanya. At ang pangalawa ang namamahala sa pagpigil ng protesta. Sa Israel, may senyales na hindi dapat matakot ang mga Iranian sa Basij at oras nang simulan muli ang protesta laban sa mga namumuno. Tatalakay natin dito kung sino ang pumatay sa mga miyembro ng rehimeng Iranian at ang posibleng epekto nito. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ito. Ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, pindutin ang like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng maiinit na balita habang dumarating. Inanunsyo ng Ministro ng Depensa ng Israel na si Israel Katz na noong Marso 17, nilikwida ng hukbong sandatahan ng Israel ang pinuno ng pambansang seguridad ng Iran na si Ali Larijani. Si Eri na namumuno sa bansa at kumander ng armadong Basij na si Gholam Reza Soleimani. Para sa kaalaman, ang Basij sa Iran ay parang mga bayarang maton sa Ukraine. Ito ay mga semi-opisyal na armadong grupo ng mga tao na kadalasan ay nananakot o minsan pa nga ay pumapatay ng mga taong hindi gusto ng rehimen. Noong mga protesta ngayong taon, ang Basij ang pumatay sa karamihan ng nagpoprotesta. Wala silang awa. Hindi sila pulis, hindi sila mga ahente ng espesyal na serbisyo, hindi rin sila mga sundalo ng hukbo, kundi mas tamang sabihin sila ay mga sundalo ng rehimen. Nangako ang ministro ng Depensa ng Israel na itutuloy ang laban at ang pagtugis sa liderato ng terorista at mapaniil na rehimen ng Iran. Paulit-ulit na putulin ang ulo ng pugita at huwag hayaang tumubo itong muli. Sinabi ni punong ministro ng Israel Benjamin Netanyahu sa kanyang pahayag na ang pagliligpit kay Larijani ay bahagi ng pagsisikap ng Israel na pabagsakin ang rehimen ng Iran. Narito ang kanyang sinabi. Umaasa kami na magbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan ng Iran na alisin ito. Hindi ito agad mangyayari o madali, pero kung magtitiis tayo, mabibigyan natin sila ng tsansang kontrolin ang kanilang kapalaran. Sa kabilang banda, hindi kinumpirma ng rehimeng Iranian ang alinman sa mga pagpatay. Paalala lang, kinumpirma sa Tehran ang pagkamatay ni Ali Hamad halos 2 araw matapos mangyari. At tulad ng dati, pinilit ng mga taga-Tehran na ipakita na mali ang lahat. Buhay pa raw si Larijani, pero hindi siya nagpakita o lumabas sa publiko. Sa halip, isang sulat kamay na mensahe lang ang inilatala sa Telegram channel niya noong Marso 17 para sa paggunita sa mga nasawing sundalo ng hukbong dagat ng Iran. Parang ito na raw ang patunay na buhay pa siya rito. Mahalaga rin tandaan na si Larijani ang naging pinakaradikal na opisyal ng Iran. Noong nakarang linggo, binala niya si Donald Trump ng ganito. Mag-ingat ka, baka ikaw mismo ang mapahamak. At nagbanta siyang tutugisin ang mga sundalong Amerikano kung aatakehin ng Estados Unidos ang sistema ng enerhiya ng Iran. Pero sa totoo lang, si Larijani talaga ang pinakamakapangyarihang tao na namamahala sa Iran. Habang may mga tanong pa tungkol sa tindi ng mga natamong pinsala, Mojtaba Khamenei. Sa esensya, ang pagliligpit kay Larijani ay pagpapatuloy ng pagbuwag sa rehimen ni Khamenei dahil si Larijani ay matagal ng pangunahing pinagkakatiwalaan ni Ali Khamenei. Ayon sa isang opisyal ng Israel, humina ang impluensya ni Larijani mula nang mahalal si Mojtaba Khamenei bilang bagong kataas-taasang pinuno. Ipinaglaban ni Larijani ang kandidatura ng di umano'y iba pang mga kandidato, ngunit sa huli ay si Mojtaba pa rin ang nanalo. Ayon sa mapagkakatiwalaang pinagkukunan, kabilang si Larijani sa grupong nagsusulong ng mapayapang negosasyon sa mga Amerikano nitong mga araw, kahit iba ang ipinapakita niya sa publiko. Ayon sa mga pinagkukunan, ang kampo ni na Mojtaba Khamenei, Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf at Commander Ahmad Vahidi ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay iginiit ang pagpapatuloy ng digmaan.
Si Larijani, na 67 taong gulang, matagal nang konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps at naging isang kilalang simbolo ng rehimen. At siya pa nga ay lumahok sa isang pampublikong meeting noong nakaraang linggo sa Tehran kahit na siya ang pangunahing target ng Israel. Si Larijani ay mahusay makibagay sa politika ng Islamic Republic at humawak ng maraming posisyon. Noong dekada 80, siya ang kumander ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon sa digmaan laban sa Iraq bago lumipat sa pamahalaan. Si Larijani ay nagsilbi bilang pinuno ng pambansang telebisyon at radyo, pangunahing negosyador ng Iran sa isyu ng nuklear at tagapagsalita ng parlamento ng Iran. Ngunit noong 2004 naging tagapayo na siya ng kataas-taasang pinuno na si Ali Khamenei. Pagkatapos ng nakaraang taon na sigalot sa Israel noong Hunyo, muli siyang naging prominente bilang pinuno ng Konseho ng Pambansang Seguridad ng Iran na itinuturing ng maraming analista bilang pangunahing tagapagpasya sa Iran. Tinitiyak ng mga Amerikanong analista na si Larijani ang patuloy na nag-uudyok kay Donald Trump na maglunsad ng digmaan. At kahit na si Larijani ay itinuturing na mas isang pragmatiko kaysa isang ideological na radikal, nananatili pa rin siyang tapat sa ideya ng pagpatuloy ng Islamikong Republika sa ganitong anyo mismo. Si Larijani mismo ang may mahalagang papel sa estratehiyang militar ng Iran. Накануне этой Sa simula ng digmaan, sinabi ni Larijani na may mga alas ang Iran na hindi pa nakikita ni Trump at noon din ay sinabi niya na hindi tulad ng Estados Unidos, naganda ang Iran para sa isang matagalang digmaan. Ipapaalala ko ang isang mahalagang pangyayari. Noon, iniulat ng Kuwaiti na pahayagang Al Jarida na pagmamayari ng mga malapit sa kapangyarihan na si Mojtaba Khamenei ay lihim na inilipat sa Moscow sakay ng eroplanong militar ng Russia. Pagdating niya sa Moscow, isinailalim siya sa isang operasyon. Kasalukuyang ginagamot ang bagong leader ng Iran sa isang pribadong ospital sa compound ng isa sa mga palasyo ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin. Ayon sa mga ulat, dahil sa banta ng bagong pag-atake, ipinadala ng mga otoridad ng Iran si Mujtaba Khamenei sa Moscow para magpagamot. Dito, itinago ang pinakakapanapanabik na bahagi. Susunod, babanggitin ko ang sipi mula sa pahayagang Al Jarida. Isang source na malapit sa mga reformista ng Iran ay nagduda sa katotohanan ng unang pahayag ni Mojtaba Khamenei. Ayon sa kanya, maaring ang teksto ay isinulat ng kalihim general ng kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad ng Iran na si Ali Larijani dahil ito ay ganap na binubuo ng mga sipi mula sa mga naunang pampublikong pahayag mismo ni Larijani. Kaya dapat pag-isipan kung si Larijani nga ba ang tunay na leader ng Iran dahil si Mujtaba, uulitin ko, ay wala pa ring nakakakita hanggang ngayon. Dapat ding maunawaan na may lohika ang panawagan ng Israel sa mga Iranian na magprotesta. Ibig sabihin, alam lang intelihensya ng Israel na ngayon ay walang tunay na leader ang rehimen sa Tehran, hindi si Mujtaba na nasa karton lang. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode, maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa donasyon, bayad na subscription o pagiging sponsor. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito o sa QR code na nasa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.